back to our YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng mango float. And it's my very first time to make this kind of dessert. Usually kasi ako lang yung taga-tikim, ganyan. Charot. Very popular ng dessert na to. It's easy to make, it's very affordable, and it's good for sharing as well. So I decided to make my own. And it's very timely as well kasi it's just 5 days before Christmas. So let's get started. So for the ingredients, I have here mangoes. Ayan. Tapos, in-slice ko na rin siya. So it's just your preference kung gaano kalaki or kaliit yung size ng mangoes ninyo. Tapos, meron tayong graham crackers. Meron din tayong graham crumbs. Then, meron din tayong condensed milk. And meron tayong thick cream. Wala kasi sila nung Nestle all-purpose cream. So, ito lang yung meron sila. So, ito na lang yung gagamitin natin. And then, dito ko siya ilalagay. Siguro mga 3 or 4 layers yung kasha, but we'll see. So, mag-start na tayo. I-mix ko na rin pala yung condensed milk and yung thick cream natin. So, mag-start na tayo. Ilalayer ko na yung graham crackers natin. Ayan na siya yung first layer. Tapos, lagyan mo na lang siya sa sides. Dagdagan na lang natin siya sa side. Ayan. Yung mixture natin kanina, ito siya. Lagay lang natin siya on top of the crackers. Spread mo lang siya. Parang isusok mo lang yung mga crackers dun sa mixture na ginawa natin earlier. Okay na to sa akin. Covered naman na lahat ng mga crackers. And then, ito yung best part Kasi itong mga mango na to, hindi sila pare-pareho ng size. So, ayan. Pwede na. Pambahay lang naman. First layer natin, guys, okay? Tapos, yung mga crackers natin again. Feeling ko ang kakapal ng mga mangga ko. Paano yun? Okay lang ba yun? Hindi ko alam. First time ko lang gumawa. Oh my God. Sana maging maganda talaga yung result nito. Well, kung hindi naman siya presentable, as long as masarap siya, okay lang ako dun. Then after nun, ng crackers, ilalagay natin ulit ito on top. So, siguro isang layer pa ako after nito. Then after nun, mangoes again. And then next layer again. Oh my God, gusto ko na siyang kainin, guys. Ayan, nakagawa tayo ng 3 layers. Hindi ko alam kung magkikreate to ng float, but ba't hindi pantay? Covered naman na siya. Okay, ito na yung last layer natin, guys. So, ayan. So, spread lang natin siya all over. Ay, naku, guys. Hindi ko alam kung nagawa ko pa ito ng maayos. Pero, diba? At least, natry natin. Kung wala ka rin naman gagawin, day off mo ngayon, then might as well do something productive katulad nito. Diba? I-share mo sa family mo. Ilagay ko lang yung mga mangoes on top of this.
Tapos, kuha lang tayo ng graham crumbs. And then, maglagay tayo sa taas. Parang i-cover na rin natin yung mga mangoes. Ito na guys, yung final product natin. Tcharan! Ayan, ito yung first time ko ng paggawa ng mango float. So, hopefully talaga maging maganda yung result niya. If not, pero dapat talaga maging maganda yung result, diba? I-freezer ko lang siya ng 2 to 3 hours. So guys, right now it's 6:45 and we will be checking the mango float after 3 hours. So that will be 9:45. And we will be doing the taste testing as well. Sobrang excited ko talagang i-try to kasi syempre, first time ko siyang ginawa on my free time. So I'm so excited to try this. I'm proud of myself, diba? Ayan na siya. So iti-try ko na siya. Parang hindi pa siya talaga totally matigas. Tumigas naman siya ng very, very light, pero hindi talaga ganon katigas. Lasa niya, pero feeling ko sa iba parang mas gusto nila na creamier at saka mas matamis yung float nila, pero sa akin sakto lang yung lasa niya. There you have it guys. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, don't forget to put a thumbs up, subscribe to our channel, and see you on our next one. Bye!